Nang makauwi si Placido sa tinutuluyan niyang bahay kaser, nadatnan niya ang ina na si Kabesang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili. Dalawin ang anak at dalhan siya ng kuwarta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at dahil dito, Napangako ko sa iyong ama na aarugain kita. Patuturoang maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano na lang ang sasabihin ng iyong ama kapag ako'y namatay at magkita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis at magpakumbaba ka. Di na kakaunting pagtitiis ang ginawa ko, inang. Marami ng buwan ang aking pagtitiis. Mapapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. nang hindi sumagot si Placido, minarapat ni Simeon na isama sa kaliiris ang binata. Na makababa sa karwahe, iniwan ni na Simeon at Placido ang daan at nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng ilang bahay. Namangha si Placido nang makitang sanay na sanay maglakad doon ang mag-aalahas. Nakarating sila sa malawak na bakuran na may maliit na dampa na nakapaligid ng mga puno ng saging at puno ng bunga. Ginoo, Nariyan na ba ang pulbura? Nasa mga sako. Hinihintay ko na lang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakahanda na po ang lahat. Mabuti, maestro. Lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tiniente at kabo. Makikita ninyo sa lamayan ng isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabisa at sasagot siya ng tales. Kailangan narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Hindi pa po handa ang mga arabal. Hindi na kakailanganin ng mga arabal. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga magiging karabinero at rehimyento ay sapat na. Kung ipagpaliban po ay baka patay na si Maria Clara.